Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, good morning. Napakaganda naman sikat ng araw. Bali ngayon guys, nag-water change ako. Ngayon guys, oh. Tamang water change lang ako dito. Ito, mga tapos ko na. Ngayon. Bale, ito na lang guys. Yan. Kung makikita nyo. Bawas na yung tubig. Bale, re-refillan ko na lang yan guys. Tapos na tayo mag-water change guys. Bale ngayon, pag-uusapan natin kung ilang beses ba nagpapakain ng balon molly. Or kung gapin. Pero sa akin guys, syempre, balon molly alaga natin. Pang balon molly muna tayo ngayon guys. Sa akin, ilang beses nga ba ako nagpapakain ng balon molly? Sige, umpisahan natin sa fry. Diba? Siyempre, maraming nagtatanong yan eh. Para mabilis lumaki yung fry. Siyempre, parang yung nakaraan nating vlog, diba? Medyo maraming views yun. Pero bibigyan ulit natin ng pahapyaw yan guys. Kasi yun nga, ang topic natin ngayon is ilang beses nga ba dapat magpakain ng balon molly? Ilang beses dapat siya pakainin sila? Sa akin guys, umpisahan natin sa fry. Sa fry guys, pinapakain ko yan ng BBS, yung baby brine shrimp. Bali, nagpapakain ako 6 to 7 times. Halimbawa, umaga, gigising na ako niyan. Gigising na ako. Tapos, pakain ako niyan. Minsan, nagbibilang lang ako ng mga 30 minutes or isang oras, ganyan, bago papakainin ko na naman yon. Basta guys, tatantyahin nyo, yung ilalagay nyong BBS, yung hindi ganun karami. Yung tipong kukunti lang, yung saktong mauubos lang nila para syempre mayat maya makakapagpakain kayo. Kumbaga mayat maya matutunawan sila. Tapos papakainin nyo na naman. Ganon, hanggang 7 times yun guys sa akin ha. Yung sa akin ganun ginagawa ko. Kaya siguro ganun kabilis lumaki mga fry ko. Kumbaga ang ginagawa ko si guys pag fry, boost feeding talaga. Simula sa 2 days old nila, ganun ko na sila pakainin. Ganon. Tapos pag jubi naman guys, kahit mga 5 times, ganyan. 5 times. Pwede rin, kahit sumobra guys. Basta kahit 6 times. Basta, sabi ko nga sa inyo, ang ilalagay nyo is yung nauubos lang nila. Yung tipong kaya nilang ubusin. Halimbawa, di ba, syempre, BBS nung fry eh. Syempre, hindi naman laging BBS ipapakain nyo kasi nga magastos yun guys. Kung wala naman kayong available na BBS, pwede naman yung BBS na decapsulated. Yung parang ganito guys, oh, meron ako nun eh. Nasaan na ba yun? Ay, wala na yata. Andun. Basta yung decapsulated guys, yung hindi nyo na kailangang i-hatch. Ito guys yun, oh. Ayun guys, kung wala kayong available na BBS na hina-hatch, pwede naman kayong bumili ng ganito guys, yung decapsulated. Ayan, BBS by Deep Blue yan guys ha, Deep Blue. Yung sa akin kasi yan, legit na BBS decapsulated. Yan, kay Deep Blue yan galing guys. Bali, kung wala naman kayo, yun, pwede nyo tong ipakain. Ang sa fry, ang ginagawa ko dito guys, pag pinapakain ko to, kumukuha ko ng lagayan, tapos nilalagyan ko ng tubig sa aquarium. Tapos ito, nilalagay ko to doon sa tubig. Tapos hinahalo ko siya guys. Para mag-settle siya doon sa ilalim. Para pag nilagay nyo sa mga tank nyo, is lumulubog siya. Yung tipong nasa tubig siya, para hindi siya kasi pag ginawa nyo yan, dinirect, pwede nyo rin naman ipakain ng direct sa tank. Kaso nga lang, napapangitan kasi ako pag ganun kasi sa ibabaw siya. Parang ang kalat niya. Hindi katulad pag binabad nyo siya sa tubig, kahit mga 2 minutes lang, pag nilagay nyo na siya sa aquarium nyo, parang ang nangyayari, parang nagiging BBS din siya na totoo kasi hinahabol-habol siya ng mga fry eh. Kumbaga, mas maganda pa rin talaga guys na nilalagay nyo siya sa tubig para binababad nyo sa tubig. Para pag inalog-alog nyo, pag binuhos nyo sa aquarium, hinahabol-habol siya ng mga isda. Parang exercise na din kasi nila yun eh. Ngayon guys, kung wala naman kayong BBS or wala kayong decapsulated, pwede rin naman gel food. Bili kayo ng gel food. Meron yan sa TikTok, sa Shopee, meron yan. Bili kayo, gel food. Kahit anong gel food guys. Tapos, tinutukarin naman nila yon. Yun, or pellet, pwede rin naman yun. Pero guys, suggest ko sa inyo, kung may pellet kayo, yung bilog-bilog, yung parang yung Koi King, ang gawin nyo guys, ibabad nyo sa tubig or kung may probiotics kayo,
doon nyo ibabad. Tapos pag malambot na, pisain nyo. Parang durugin nyo siya. Tsaka nyo ibudbud sa aquarium ng mga fry para mabilis nilang makain. Kasi pag yung pellet na bilog, di ba, hinagis nyo, tagal nila makain yun guys kasi matigas yun eh. Kawawa naman yung fry, syempre magugutuman sila, di ba? Ang gawin nyo, babad nyo sa tubig, pag lumambot na, tsaka nyo durugin, tsaka nyo ibuhos, di ba? Mas madali yun makain nila kasi malambot na eh. Ngayon, pagdating naman sa Juby na tayo, sa Juby yan guys, pwede nyo pa rin yan hanggang 1 month to 2 months, pwede nyo pa rin yan bombahin ng pagkain guys, boost feeding nyo pa rin. Tubipex, yan, number 1. Sa fry, pwede rin, mga 3 days old guys, pwede nyo napakainin yan ng Tubipex kasi tutukain na nila yan eh. Merong Tubipex na maninipis, yung tipong pino, ang sobrang payat na bulate, yun, tutuka-tukain na nila yan guys. Pwede na kayong maglagay ng Tubipex. Pero suggest ko sa inyo talaga, pag naglagay kayo ng Tubipex guys, yung kaya lang nila ubusin. Tapos, dapat magwa-water change kayo guys. Kasi, syempre, alam naman natin, Tubipex, saan niya nakukuha, di ba? Tapos, sumusuka yan guys, sumusuka ng itim yan. Kaya dapat alalayan nyo rin yung water quality nyo. Ganon. Di ba sa Juby, hanggang kahit 5 times, pwede nyo bombahin yan guys. Live foods, gel food, o kaya spirulina, yan, pwede yan guys. Basta alalay lang kayo sa pakain. Huwag yung sobrang dami, yung tipong lalagyan nyo na marami, tas hindi naman nila mauubos. Kasi guys, dyan nag-uumpisa yung ammonia spike. Kumbaga yung natirang pagkain na halo sa tubig, lalo kung gel food dyan or pellet. Siyempre pag di nila naubos yan guys, yan, halo sa tubig yan eh. Tapos yung tubig nyo parang malalason, di ba? Tapos magkakaroon ng ammonia, doon na mamamatay yung mga isda nyo or magkakasakit. Di ba? Siyempre, pangit naman yun. Pag nagkasakit yung mga isda nyo, kawawa naman. Tapos sa breeder naman guys, ang ginagawa kong pakain guys is 2 times a day na lang or 3 times a day yan. Nyari, umaga, tanghali, hapon. Ganon lang ako magpakain sa breeder. Minsan, isang araw, isang beses lang or kaya 2 beses. Yun, ganon ako magpakain sa breeder guys. Tsaka sa ginugroom ko, pag malalaki na sila, ganon na lang din ako magpakain. Tapos water change, ganon. Kumbaga hindi ko na sila binobomba. Pero pag yung ginugroom mo is maliliit pa, pwede pa yun. Pwede pa hanggang 4 times a day, ganun. At saka guys, sabi ko nga sa inyo, pag halimbawa sa breeder tsaka sa ginugroom nyo, magbigay kayo ng isang araw na fasting. Or kahit sa isang araw, isang beses nyo lang pakainin sa umaga lang para nalilinis yung tiyan nila. Tapos, kinabukasan, kakain ulit sila na madami. Ganun. Kumbaga mag-fasting kayo guys kasi hindi naman lagi kayong magpakain. Kumbaga may diet din kayo na isang araw. Yun, para ako ba guys, subok ko na yun kasi napansin ko guys, pag ganun, di ba syempre meron kang binubus na mga isda, araw-araw pinapakain, parang ang tagal lumaki. Pero magugulat ka guys, yung mga kal na halos bihira mo lang pakainin na minsan nga, kada 2 days, doon mo lang bibigyan ng pagkain, di ba? Pero magugulat ka, mas malalaki pa sila guys, mas mabilis sila lumaki, tsaka nagiging balon agad sila. Ako, naobserbahan ko yun guys sa mga kal ko. Sabi ko, putik na yan, kahit minsan ko lang pakainin, sila pa yung mas mabibilis lumaki. Yan galang yan. Kaya ako guys, ginagawa ko talaga, nagpa-fasting ako sa mga molly ko. Pero wag lang sa fry, wag nyo gagawin nyo sa fry guys ha. Sa Juby, medyo pwede nyo gawin yun. Pero ako suggest ko, wag nyo gagawin sa Juby yun. Kasi guys kailangan boost feeding pa rin yan. Medyo crucial yan pag Juby. Tsaka sa fry, dapat tuloy-tuloy pakain nyo dyan kasi once na ma-skip kayo dyan guys, syempre parang kukulangin na kayo eh. Dapat tuloy-tuloy yan hanggang mag 2 months or 1 month mahigit yan guys. Dapat tuloy-tuloy yan hanggang ma-reach nila yung paglaki nila guys. Kasi kailangan talaga nyan, mabilis lumaki kasi baka mabansot. Syempre mahirap naman, di ba? O kaya, pero guys, sabi ko sa inyo, hindi porket binuboost feeding nyo yan is wala nang maglo-long body dyan guys. Meron pa rin talaga maglo-long body dyan guys. Kumbaga kaya nga calling is the key. Kumbaga may calling process pa rin talaga na tinatawag. Kaya hindi porket bumili kayo ng mga quality na balon molly, wala nang kal. Imposible yun guys. Sobrang imposible nun. Kaya talaga kahit anong isda yan guys, pag
pag umanak yan guys sa isang batch, meron at merong magiging kalyan. Walang 100% na puro magaganda dyan guys. Gawin na, pagdating sa breeding guys, pagdating sa pagpapakain, sa feeding pala, feeding. Yon, kumbaga, pag fry, 6 to 7 times ako magpakain. Tapos live foods yan. Salitan yan guys ha. Salitan yan, BBS. Tapos kinabukasan, gel food. Or pwede rin naman BBS sa umaga. Tapos pag mga bandang hapon, pakain kayo ng pellet. Or feeds. Ganyan, feeds or gel food yan. Yung mga fry guys, tumutuka naman na yan eh. Yung gel food, matutuka na nila yan. Ganon din sa Juby. Huwag nyong araw-arawin na live foods guys. Siyempre, pangit pa rin yun. Baka magka-dropsy pa yung isda nyo kasi high protein, masyadong puro protein na lang eh. Kailangan rin nila ng mga gulay kasi guys, yung mga tubi na yan, bibes, wala namang mga gulay yan na sahog eh. Parang ganoon, di ba? Hindi katulad yung gel food guys, may halong spirulina yan eh. Just may halong mga vitamins yan na kung ano mga pinaglalagay ng mga gumagawa ng gel food or ng mga pellet. Siyempre may mga kasamang ano yan guys. Kaya dapat hindi laging live foods yung ipapakain nyo. Kailangan pa rin nila ng mga vitamins tsaka mga gulay-gulay, di ba? Siyempre spirulina, gulay yun eh. Share ko sa inyo yung feeding process na ginagawa ko. Ngayon naman guys, water change. Siyempre hindi puro feeding lang. Kailangan may water change kayo. Ang gagawin nyo naman, sa akin, ang ginagawa ko, kada 2 days ako nagwa-water change. Or pag sinipag ako, everyday. Kunyari, wala akong ginagawa, tas nagkaka-water change ko lang kagabi. Tapos, pag binay ulit, water change ko na ulit pag wala akong magawa. Ganon. Kumbaga, kada 1 day. Ganon. Kasi guys, ang kinahalagahan kasi talaga ng pag-water change is naiiwasan yung ammonia spike. Sa akin kasi guys, di ba, rekta nawasa ako. Although mawawala yung good bacteria, mawawala din naman yung bad bacteria. Tapos, syempre, mapapalitan yung tubig nila. Parang refreshing ulit sa kanila yun, di ba? Tapos ako, naglalagay ako guys ng rock salt lagi. Ako, matagal ko na ginagawa yan guys. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung balon molly guys is, natural sila sa brackish water. Kumbaga, yung naghahalo yung tubig tabang at tubig dagat. Yung sa may parang ilog. Kaya lagi ako naglalagay ng rock salt. Kasi, paano rin yan guys, dagdag sa anti-stress nila at saka yung slime coat nila, kumbaga marirefill yung slime coat nila kasi yung parang madulas sa katawan nila guys, yun. Isa rin yun sa benefits ng rock salt guys. Tapos, yun nga, pagdating sa water change, yun, kada 2 days or pag sinipag kayo, hanggang 3 days guys, pwede naman yan hanggang 3 days. Pero kung tansyado nyo naman, halimbawa, yung 5 gallons nyo, 5 gallons ha, tapos 3 lang sila. Pwede yan hanggang 3 to 4 days na bago kayo mag-water change. Kumbaga kasi nga guys, lang sila hindi sila crowded. Kumbaga konti lang sila dun sa tank nila. Tatantyahin nyo rin kasi yan eh. Pero kung halimbawa 20 gallons, tapos lagpas 20 sila dun, kunyari marami sila. Suggest ko sa inyo guys, kahit 2 days or 3 days kayo mag-water change. Kasi guys, pag sobrang dami nila sa tank, tapos compact sila doon, kumbaga crowded sila, mabilis mag-build yung ammonia doon. Kasi nga, marami silang kumakain, marami silang tumatae. Yung tae nila guys, syempre, mako-convert sa ammonia yon. Ngayon, kung marami sila masyado, doon mabilis mag-build yung ammonia. Kaya dapat mag-water change kayo kada 1 day or 2 days para kahit papano yung pag-build ng ammonia is may iwasan nyo. Kasi lalo guys, syempre yung number 1 na magiging aksidente dyan, yung pag nag-brown out yung aerator nyo, di ba? Syempre mawawala yung oxygen, yung bubbles, di ba? Ngayon, ang mangyayari guys, yung oxygen kasi nila, yung bubbles na yan, na aerator, yan yung nagko-convert ng gas exchange para yun nga yung sa nitrite, yung nitrite, di ba? Sila yung nagko-convert niyan guys para maging safe yung tubig. Syempre pag nawala yan guys, wala na magko-convert guys. Ngayon yung ammonia tuloy-tuloy yung pagtaas dahil nga sa mga poop. Ang tendency guys, ayun, dead sa mga isda nyo. Kung una magkakasakit man yan, manghihina, tapos sunod niya madededs na yan guys. Kaya sinasabi ko lang din naman na kung crowded yung tank nyo, dapat
mag-water change kayo daily or kada 2 days, 2 to 3 days, ganon. Para at least yung ammonia is may iwasan nyo. Kasi guys, kumbaga kahit may, halimbawa may trabaho kayo, di ba? Paglaanan nyo lang din ng ano, kahit sabihin yung pagod kayo, paglaanan nyo ng konting oras na mag-water change, guys. Para naman hindi kawawa yung mga isda nyo. Kasi, syempre, inaalagaan nyo yan eh. Kumbaga may buhay din naman yan sila. Tsaka yan tubig na yan, guys. Diyan lang sila nakatira, na yan yung environment nila. Kaya dapat panatilihin natin na malinis yung tubig nila. Yun, ganon. Tapos, yun nga guys, suggest ko sa inyo sa mga tank ng fry. Yan, pag nag-water change kayo, sahudin nyo na lang ng timba. Para kung sakaling masaipon nyo man yung mga fry nyo is ibabalik nyo kasi masasalo sila ng timba, di ba? Ganon. Yun, sa akin guys, ganon ang ginagawa ko. Yun, rekta nawasa ako. Tapos, kahit may chlorine yun, okay lang. Kasi di ba, nawasa may chlorine eh. Lalagay lang ako ng rock salt. Tapos guys, di ba, syempre kahit may chlorine yun, hindi naman porket may chlorine yun is mamatay ng mga isda nyo. Ang binabawas ko lang naman kasi sa tubig is 20% lang. 20 to 30%. Kumbaga, yung ganyan yung tank nyo na 100%. Ang ibabawas ko, ganyan lang. May matitira pa rin na 70% or 80%. Pag nilagay nyo dun yung tubig na masa, hindi naman automatic mapoklorinan lahat yun eh. Siyempre, magmimix lang yun guys. Tapos, hindi naman mamamatay mga isda nyo kasi meron pa rin natira na maraming tubig. Wag lang yung tipong mga 50%, 60%. Siyempre, medyo alanganin na yun. Kumbaga, mas marami na yung tubig na may chlorine. Or, pwede yun kung mga stock water yung pang water change nyo or deep well. Yan, pwede yun guys. Pero sa akin kasi talaga, hindi na ako nag-i-stock water guys. Rekta nawasa yun. Sa tingin ko kasi para sa akin mas healthy yung isda eh. Kasi, parang yun nga, yung bago yung tubig nila na malinis. Ganon. Kasi hindi ko masabi. Basta kasi ako, dun na ako sanay guys eh. Ako, ilang taon na rin ako nag-aalaga ng isda. Ganon talaga yung pang water change ko. Ayun guys, bali feeding, tapos sa water change. Yan ang number 1 yung wag kakalimutan pag magbibreed kayo ng balon molly. Yang feeding, tsaka water change. Kasi yan ang pinaka kailangan nyo eh. Siyempre, breeding kayo eh. Nasa breeding stage kayo eh, di ba? Yan ang wag nyo kakalimutan yan. Lalo yan, water change, yung water quality nila. Ayun, at saka isa pa guys, share ko sa inyo yung sa pag-water change. Ako guys, pag nag-water change ako, halimbawa nag-water change ako sa tank. Ako guys, nagbibigay muna ako ng pagkatapos, di ba, sinaipon mo. Tapos, naglagay ka na ng tubig, naglagay ka na ng asin. Ako guys, naghihintay muna ako ng 10 to 30 minutes, yan, 10 to 20 minutes, ganyan. Yun muna yung hinihintay ko bago ako magpakain sa kanila. Ganon ginagawa ko kasi syempre stress pa yan guys eh, di ba? Syempre, nag-water change kayo, nabawasan yung tubig nila, tapos nagdagdag kayo. Kumbaga, stress pa yan. Ang ginagawa ko, pinagpapahinga ko muna yan ng 10 to 20 minutes bago ako nagbibigay ng pagkain sa kanila. Para ay papaano, makapahinga muna sila. Ganun ginagawa ko guys. Kumbaga, para hindi lang sila stress, tsaka para magana sila kumain. Kasi, minsan, mapapansin nyo rin yan eh, pag tatapos nyo mag-water change, lagyan nyo agad ng pagkain. Hindi pa yan kakain eh. Kasi, syempre, stress pa yun sila eh. Kaya, mas maganda yung parang pagutuman nyo palalo sila. Para pag, after 20 minutes na paghihintay nyo, ganado na sila kumain. Ganun. Ganun ginagawa ko guys eh. Pagkatapos ko mag-water change, yun, ganun ako mag-feeding sa kanila. Tsaka guys, pag nag-feeding kayo, titignan nyo rin yung panahon. Di ba? Yung tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, na pag fry, 5 to 7 times. Tas sa jubi, ganun din. Ngayon, syempre, titignan nyo rin yung panahon, yung klima. Titignan nyo rin kung malamig ba o mainit. Kasi guys, syempre, kung malamig yung panahon, na tulad ngayon, medyo nag-uulan-ulan na. Pag ganyan guys, siyempre, iwas na kayo sa ganun na feeding. Kumbaga kahit mga 3 times a day na lang muna kasi malamig yung panahon guys. Lalo pag tinesting nyo yung tubig, tas naramdaman nyo na malamig or kung meron man kayong thermometer, umabot na mga 26 yung degree Celsius, di ba? Or 25, dapat medyo alalay kayo sa pakain lalo sa live foods. Kasi nga guys,
mahina yung panunaw nila. Kumbaga, mabagal silang matunawan guys kasi malamig yung panahon. Kaya dapat alalay kayo sa pagkain kasi mahirap niyan. Baka magkasakit pa yung isda nyo. Siyempre, tendency, mamatay sila or magka-dropsy kasi nga malamig yung panahon guys eh. Dapat alalay lang kayo sa pagkain. Pero pag naman guys, pag mainit, yan. Sana boost feeding yan. Sa akin, boost feeding yan guys. 5 to 7 times yan. Sa mga fry ko at saka sa jubi. Ganun ako magpakain guys. Kumbaga bomba kung bomba. Para mabilis talaga silang lalaki. Ganun. Tapos wag nyo, basta guys, sabi ko nga sa inyo, wag nyo kakalimutan magkaling. Para hindi nasasayang yung mga pinapakain nyo. Kasi, halimbawa, sa bagay, kung newbie nga naman kayo, okay lang yun. Sige, sabay-sabay nyo. Pero, kung yun nga, kung napanood nyo yung vlog ko ng pagkakaling, siyempre, pag nag-ihiwalay nyo na yung mga, siyempre, mga kal, mga long body, para at least guys, nakakatipid din kayo sa pakain nyo. Kumbaga, imbis na 1 kilo, imbis na sabihin mo na, kunyari lang imbis na 1 kilo yung pinapakain mo, magiging kalahating kilo na lang. Kasi nabawasan na sila konti na lang yung pinapakain nyo eh. Ganon, di ba? Nakakatipid din kayo. Pero siyempre, kung marami naman kayong pera, di ba? Kung marami kayong pera, walang problema doon guys, di ba? Ganon. Ayun lang guys. Yun lang naman yung topic natin ngayon about sa feeding tsaka sa water change. Kumbaga, yun. Kasi yun naman yung mga number 1 na kailangang isaalang-alang na mga newbie natin dyan, na mga breeder natin. Siyempre, gaano ba kadalas magpakain, kung ilang beses ba magpakain sa isang araw, kung gaano kadalas mag-water change, di ba? Para at least yung mga newbie natin dyan is magaguide sila. Tsaka maiiwasan nila yung mga possible na pwedeng mangyari sa mga isda, di ba? At least may idea kayo guys, di ba? Siyempre, share knowledge lang tayo dito. O guys, yun lang muna ngayon. Medyo maikli lang yung video natin. Kung nagustuhan nyo man yung share knowledge natin ngayon, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Tsaka subscribe nyo na rin ako guys sa YouTube channel ko. Yun lang guys. Salamat. Salamat sa pagsama.